huling dahon. Matagal na panahon na ang nakalipas. Humarap sa isang matinding krisis ang Florence. Nawala na ng buhay at pag-asa ang likhang sining ng Artsville Street. Ang mga pintor na dating nagbibigay kulay at sigla sa lugar na yon, nawala na ng gana sa pagpipinta ngayon. Kahirapan ang rason sa mga nangyari. Mahal ng lahat ang sining, pero maliit lamang ang kinikita ng mga pintor sa kanilang mga gawa. Unti-unting nawala ng kinang ang bawat kalye. Hindi pinapayagan ng mga magulang na magpinta ang kanilang mga anak. Samantalang naghanap naman ng iba pang trabahong ang mga pintor doon lang din sa lugar nila. Sa ganitong mga sitwasyon, mangilan-ngilan na lamang ang nagmamahal sa sining ng pagpipinta at patuloy itong ginagawa. Ilan lamang sa mga masigasig na pintor, sina Sue at John C. Hindi lang sila mga pintor, kundi matalik din silang magkaibigan. Magpipinta sila at ibebenta nila ito sa mga tagagawa ng magasin. Hindi kalakihan ang kita nila, pero masaya sila sa ginagawa nila. Sa kanilang dalawa, mas matapang at mas praktikal si Sue. Masigasig siyang magtrabaho at kalmado niyang hinaharap ang mga problema habang si John C. naman palaging nag-aalala sa kinabukasan. Mayroong kapitbahay sina Sue at John C. na nagngangalang Mr. Bearman. May edad na rin si Mr. Bearman pero kitang-kita pa rin ang kasiglahan nito. Pinipintahan niya ang anumang makita niya. Mga bangko sa kalye, mga hagdanan sa gusali, kahit mga puno. Isa siya sa mga magagaling na pintor na nagpapanatili ng buhay ng sining sa Artsville. Bilang isang pintor, tinutulungan din ni Mr. Bearman si Sue sa kanyang mga trabaho. Dito, pwede mo lagyan ng kulay banda rito sa bagay na to. Mas magmumukha siyang makatotohanan. Nako! Mr. Bearman! Napakagaling niyo po talagang pintor! Bakit hindi niyo po ibenta ang mga obra maestra niyo? Hindi ko alam. Ano naman ang gagawin ko sa pera? Mag-isa lang ako sa buhay at hindi naman ako magastos. Dapat maunawaan ng mga taga rito sa bayan natin na hindi lahat ng gagawin mo ay para lamang sa pera. Kahit kailan, huwag mo susukuan kung ano talaga ang mahal mong gawin. Maayos naman ang lahat hanggang isang araw. Nagkasakit ng malubha si John C. Kahit anong gawin ng doktor, hindi pa rin siya gumagaling. Magiging maayos naman siya, hindi ba? Niresetahan ko siya ng ilang gamot para gumaling siya. Pero Sue, kailangan tulungan mo siya na maging positibo lang. Isang dahilan rin kasi ng pagkakasakit natin ang pag-iisip ng mga negatibong bagay. Gagaling lang siya kung siya mismo gugustuhin din niyang gumaling. Ginawa ni Sue ang lahat para maging masaya si John C. Niluluto niya ang mga paborito nitong pagkain, nakikipagbiruan din siya sa kanya at nagdadala ng mga bulaklak sa kwarto niya, pero walang umubra. Hindi ko na alam kung gagaling pa ako sa sakit ko, Sue. Pagpasensyahan mo na kung kinakailangan mong magtrabaho ng mas maigi at wala akong magawa para tulungan ka. John C! Ano ka ba? Kaibigan kita! Kaya gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Kamusta kayo? Nakakaistorbo ba ako sa inyo? Kumusta kayo, Mr. Bearman? Kumusta naman ang lagay mo ngayon, Jonesy? Kinakaya po. Alam mo, Jonesy, gagaling ka rin. Maniwala ka. Masama po talaga ang pakiramdam ko, Mr. Bearman. Nangihina po yung katawan ko. Anak. Nasa isip mo lang na mahina ka, iha. Ay, nasabi nga po ni Sue sa akin yung sinabi niyo sa kanya. Mainam po talaga na palaging may paraan. Ganon po ba yun? Pag gusto mo talagang gawin, palaging may paraan, iha. Tama po kayo. Ikwento niyo, Mr. Bearman, tungkol saan po ba ang isa niyo pang obra? Tungkol yun sa dati kong pangarap. Gumawa ako ng makulay na obra tungkol dito sa kalye natin. Ipinapakita doon sa obra ko na masaya nagpipinta sa labas ang mga pintor dito. Masaya nilang ginagawa ang gusto nilang gawin, ang magpinta. Napaka-imposible naman po ng pangarap niyong yan. Hindi na po mangyayari yan. Yun nga ang maganda. Libre tayong mangarap ng kahit anong gusto natin.
Kung wala kang pangarap, hindi ito magkakatotoo, Jonesy. Makakapagligtas ng buhay ang aking mga obra balang araw. Alam kong kaya kong makagawa ng paraan. Alam mo bang makapangyarihan ng sining, anak? Maraming kayang gawin ng sining na hindi kayang gawin ng kahit sinong doktor. Kailangan lang nating maniwala at maging positibo sa lahat ng gagawin. Ano ka ba, John C? Huwag ka nga mag-isip ng hindi maganda. Anong tinitignan mo, John Z? Yung pong halamang ivy na naroon tumutubo sa dingding. Yun na lang talaga ang tanging nagpapasaya sa akin kahit papano. Hindi ba magandang bagay yon? Oh, pero pasasan ba at iiwan din naman ako ng halamang yun eh. Ay, nung una kong nakita yun, may 10 dahon pa to. Ngayon, 7 na lang ang natira. Mawawalan na ako ng pag-asa pag nahulog pa ang huling dahon nito. Pwede ba? Huwag mo namang sabihin yan, John C. Huwag mo siyang pagalitan, Sue. Lalo na malulungkot ang isang tao kung papagalitan mo siya. May sakit si John C. Hindi natin alam kung ano talaga ang tunay niya nararamdaman. Opo, tama kayo, Mr. Bearman. Pasensya ka na, John C. Hindi naman yon iniisip ni John C. Mas nakokonsensya pa nga ito sa kaibigan niya. Lumipas ang ilang araw, lalong lumala ang kalagayan ni John C. Wala namang magawa ang doktor niya dahil tumigil na itong uminom ng kanyang mga gamot. Palaging tinatanong ni Sue ang doktor ni John C. kung mayroon pa bang ibang paraan at ang laging payo ng doktor, kailangan niyang magpakatatag kahit anong mangyari. Nang makarating si Sue sa tinitirhan niya, nakasalamuha niya si Mr. Bearman. Nang hihina ito. Mr. Bearman! Ano pong nangyayari sa inyo? Ayos lang po kayo? Wala naman, anak. Ganito lang talaga pag tumatanda na. Pinintahan ko ang mga bangko doon sa liwasan ngayon. Yung naroon sa ilalim ng isang silong. Sandali! Yung bangko po doon sa may silong ng liwasan? Mr. Bearman, kulang-kulang 2 po yun ah. Pinintahan niyo po talaga yun? Sa loob ng isang araw? Nakakapagod po talaga yun. Bakit naman po basang-basa kayo? Nasa lilim naman po ang mga yun. Oo. Nakalimutan ko magdala ng payong eh. Sabi ko nga sa'yo, tumatanda na ako, iha. Nako, Mr. Bearman. Alam niyo naman po na panahon ng sakit ngayon at kailangan niyong alagaan ang sarili niyo. May lagnat po ba kayo? Mukhang nangihina kayo. Tatawag na po ba ako ng doktor? Oo, nako, hindi na. Napakarami mo naman tinatanong, iha. Kapag nagpipinta ako, pakiramdam ko ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Para bang walang makakapigil sa akin. Buhay ko ang sining. O teka, kamusta na pala si John C. ngayon? Hindi po mabuti. Naalala niyo po yung sinasabi niyang halamang ivy? 4 na dahon na lang po ang natitira sa puno. Palagi po niyang tinititigan yun. Sana po hindi mahulog ang huling dahon, Mr. Bearman. Sana po talaga mawawalan lalo ng pag-asa si John C. Nako, hindi natin pwedeng hayaan na mangyari yun. Paano po? Malakas ang ulan ngayong araw. Hihipan lang ng malakas na hangin ng mga dahon. Paano natin mapipigilan ng puno na maubusan ito ng dahon? Alam mo, Sue, kapag gusto natin, laging may paraan. Sa ngayon, wala po akong maisip na paraan. At isa pa, nakakawala ng pag-asa. Pupuntahan ko po si John C. Pero pakiusap, magpatingin po kayo sa doktor, Mr. Bearman. Gagawin ko iyan, anak. Ikamusta mo na lang ako kay John C. Nang gabing yun, bumuhos ang napakalakas na bagyo. Sinarado ng lahat ng mga residente roon ang kanilang mga bahay at nanatili lang sa loob. Pero gusto ni John C. na buksan ang bintana. Gusto niyang makita kung nahulog na ba ang huling dahon sa halaman. Pero hindi pumayag si Sue. Lalo lang lalala ang kalagayan ni John C. kapag binuksan niya ang bintana at pinapasok ang malamig na hangin. Pumayag naman si John C. Hindi niya alam na nag-aalala din si Sue na baka mahulog na ang huling dahon. Kinaumagahan,
Sumikat ang maliwanag na araw at humupa na ang bagyo. Alam ni Sue na kailangan na niyang buksan ang bintana. Hindi maaaring palagi itong nakasara. Pinikit niya ang mga mata niya habang binubuksan ng kurtina. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ah! Johnsy! Hindi nahulog ang dahon! Ha? Ano? Imposible! Paano nangyaring nakakapit pa rin siya? Dahil ginusto yun ng dahon, Johnsy. Tulad ng sinabi ni Mr. Bearman. Tama ka, Sue. Sue, pakikuha ng mga gamot ko. Kung kayang makaligtas ng dahon sa bagyo, kaya ko rin. Gagawa ako ng paraan para gumaling. Naku, Johnsy! Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sabihin mo, anong kailangan mo? Alam mo bang makapangyarihan ng sining, anak? Maraming kayang gawin ng sining na hindi kayang gawin ng kahit na sinong doktor. Alam ko na ako anong gusto ko. Pwede mo bang kunin ang canvas at mga pangkulay ko? Hindi masukat ang kaligayahan ni Sue ng mga oras na yun. Nagmadali siyang kunin ang mga pangkulay na mayroon siya. Inilagay niya ang canvas malapit sa tabi ni Johnsy. Napakasaya ni Sue na nagbalik na ang sigla ng kaibigan niya. Lumipas ang mga araw, gumaling na rin si Johnsy. Nagulat ang doktor niya, pati na rin si Sue. Hindi na niya iniisip ang mga kahinaan niya o kung ano ang hindi niya kayang gawin. Sa katunayan, palagi nilang pinag-uusapan ni Sue ang kanyang mga pangarap. Alam mo ba, gusto kong ipinta ang London Bridge. Naku, bahalang araw, Johnsy, bahalang araw. Nasaan si Mr. Bearman, Sue? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Yun na nga, buti na tanong mo, Johnsy. Sasabihin ko sana sa'yo to kapag tuluyan ka ng gumaling. Hindi naging mabuti ang lagay ni Mr. Bearman. Tumatanda na siya. Naalala mo yung gabi na malakas ang bagyo? Nagkasakit siya noong umaga ding yun. Ano? Nagpatingin naman siya sa doktor, di ba? Yun nga ang naging problema kay Mr. Bearman. Natandaan ko yung sinabi niya sa atin na kapag nagpipinta siya, walang pwedeng makapigil sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo yung huling dahon na to sa dingding, Johnsy. Nariyan pa rin ito. Ni hindi nga ito gumagalaw. Ipininta niya ito noong gabing yun. Isa talaga siyang napakagaling na pintor. Noong umagang yun, kinumbulsyon siya. Dinala siya ng mga tao sa ospital. Nakita ko siya matapos noon. Napakasaya niya noong araw na yun. Napanatag siya noong sinabi kong magaling ka na sa sakit mo. Sinabi ko sa kanyang ang huling dahon ng ivy ang nagbigay sa'yo ng pag-asa. Sumakabilang buhay na siya, Johnsy. Naku! Hindi! Pero Johnsy, tinulungan mo siyang tuparin ang pangarap niya. Hindi ba sabi niya na balang araw magliligtas ng buhay ang sining niya? Tingnan mo ang huling dahong yun. Gawa niya yun at niligtas nito ang buhay mo. Naku, Sue! Hindi lang yan basta sining. Obra maestra niya yan. At kahit anong mangyari, tutuparin ko ang pangarap niya. Noon nga, kumalat ang kwento tungkol sa huling dahon at kay Mr. Bearman. Pumukaw ito ng inspirasyon sa mga pintor, manunula, mananayaw at mga awit. Nagtipon sila sa puno ng ivy at nangakong ibabalik ang sining sa buong bayan ng Artsville. At nangyari nga! Nabuhay muli ang bawat kalye. May mga larawan sa bawat dingding ng kalye nila. Tinipon ni Johnsy at Sue ang kanilang ipon at ibinahagi ang kanilang kaalaman sa pagpipinta sa ngalan ng Bearman Art. Ipinapasok ng mga magulang roon ang kanilang mga anak para matuto rin. Nagbalik muli ang kulay sa bayan. Hindi sila tumigil sa paghahanap ng trabaho, pero mas natutuwa sila na kasabay na nito ang pagpipinta. At sina Johnsy at Sue, naipanatag nila ang kalooban ng mga tao sa Artsville at naibalik na ang makulay na buhay sa kanilang lugar. Napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga ang sining sa kanila. Nagbigay sila ng kanilang mga handog sa The Bearman Art. Lumaki nga ang Bearman Art at naging institusyon. Ang pinaka-nakakaaliw pa, tinuruan ng lahat ng bata sa The Bearman Institute na ipinta ang isang bagay bago ang iba. Ang huling dahon.
dahil naging simbolo ang dahon na ito ng isang mahalagang leksyon sa lahat. Kapag ginusto natin, tiyak na may paraan.